Maravillas, yung mga dating senador man lang. Wait lang po kayo. Pasasaat po, nasa case build up pa po sa iba pang mga sangkot na senador. Kasama sila sa susunod na batch, mga kababayan. Yan ang tingin natin. Sino pa yung mga senador na nabanggit sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee? Si dating Senate President Chis Escudero, si Joel Villanueva, si Mark Villar, maging si Nancy Binay, dating senador, at saka si Grace po, nabanggit mga kababayan sa mga investigasyon. At siyempre, si dating DPWH Secretary Bonoan na nagpa-extend na po ng kanyang pagbakasyon sa Amerika. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Saan ka nga niya ngayon, Mr. Maravillas? Secret. Anyway, pag-usapan natin po yung mga napaka-maiinit na balita ngayon. Tama po yung yung sinasabi natin kahapon. Markado na not safe yung mga big fish, mga kababayan, na sangkot sa flood control scandal. O, di ba? Masyado kasi kayong judgmental pagdating sa kampanya ng ating Pangulong Bongbong Marcos na labanan po ang korupsyon sa gobyerno. So nakita naman po natin, talagang nakakagimbal yung mga balita, mga kababayan, ngayon na lumalabas. After na isailalim finally, tinanggap sa Witness Protection Program ng DOJ yung mga importanteng witnesses. Tulad po ni dating Yusek Bernardo, si Engineer Alcantara, at iba pa. O ngayon, ito na po yung mga balita. Di ba? Mga kababayan, sabi dito sa report ng DCME, plunder complaint laban kina Estrada, Revilla, at kumpirmado na ng DOJ. Kailangan niya, Mr. Maravillas, yung mga dating senador man lang. Wait lang po kayo. Pasasaat po, nasa case build up pa po sa iba pang mga sangkot na senador. Kasama sila sa susunod na batch, mga kababayan. Yan ang tingin natin. Sino pa yung mga senador na nabanggit sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee? Si dating Senate President Chis Escudero, si Joel Villanueva, si Mark Villar, maging si Nancy Binay, dating senador, at saka si Grace po, nabanggit mga kababayan sa mga investigasyon. At siyempre, si dating DPWH Secretary Bonoan na nagpa-extend na po ng kanyang pagbakasyon sa Amerika. Normal man po yun sa mga prosesong ganito, sa mga kasong ganito. Siyempre, iiwas din sila. Ganon talaga. At may mga rights din yan under the law. Kailangan i-observe natin yung tinatawag na due process. Yan ang dahilan kung bakit, admittedly, yung mga sinasabing big fish, referring to senators, hindi nangyari na sila makulong tulad ng sinabi, promise ng ating Pangulong Bongbong Marcos na before Christmas. Kasi ako sa tingin ko, yung ating Pangulo talaga, nandyan ang result. Napapanagutin yung tinatawag na mga malalaking tao, big fish, sa flood control scandal. Only that, hindi naman po pwedeng isacrifice po yung due process. So, naintindihan natin ang kalagayan ng ating Pangulo. Ang ating Pangulo kasi hindi man tulad ng previous administration na mahilig sa shortcuts, lalo sa paglaban po sa sinasabing drug war. Ano nangyari? Di ba nag-backfire, mga kababayan, lahat? Ayan, tuloy, nakulong siya doon sa ICC. Maingat yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Habang gusto niyang papanagutin yung mga sangkot dito sa korupsyon, nire-respeto pa rin, mga kababayan, yung due process. Di ba? Dapat nga matuwa tayo. Kasi yung ating Pangulo, hindi siya bara-bara. Tama po, mga kababayan. But anyway, ibigay ko muna sa inyo itong kwento, mga kababayan. Ayan, sabi dyan, plunder complaint laban kina Estrada, Revilla, at kumpirmado na ng DOJ. Kinumpirma ng Department of Justice, report po siya ng DCME. Kinumpirma ng Department of Justice na may magkahiwalay ng plunder complaints laban kina Senador Jingo Estrada, dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at dating Congressman Saldico. May kaugnayan ito sa reklamo sa mga maanumalyang flood control projects
sinabi ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, sinimalo na rin nila ang preliminary investigation sa plunder complaints. So gumugulong mga kababayan ang hustisya. At tingin natin sa mga susunod na araw, mabibigla na lang tayo. Ito mga sinasabi nating big fish, nakakulong na. Diba po? So gumugulong po yung hustisya. Kaya lang, ang alam natin yung nasa isip ninyo, lalo yung nasa kampo ng mga Duterte, ang tinutukoy nilang big fish mga kababayan, mismong yung ating Pangulo at saka si Martin Romualdez. Alam namin, malabo man po, walang direkta na sumasangkot mga kababayan kay Martin Romualdez. Mismong si Ping Lacson ang nagsabi. Kasi po, yung lone witness na nag-appear sa Senado, prinesed ni Marcoleta at saka ni dating Congressman Mike Defensor, si Orly Gutesa, after na mag-appear, nag-disappear. Kaninong kasalanan yan? Di ba? Kaya nga yung challenge po ni Ping Lacson kay Amy Marcos, kasi gustong-gusto ni Amy Marcos ang idiin si pinsan, yung kanyang pinsan si Martin Romualdez, gigil na gigil si Amy, mag-present siya ng ebidensya. Di ba? Hindi pwedeng lahat kwento. Magre-resume yung Senate Blue Ribbon Committee ng kanilang investigasyon. Sa Monday mga kababayan yung resumption. Pinabubuelo siya mga kababayan. Bibigyan ko niya siya ng 1 oras. Kaya lang sabi ni Amy, wag na daw. Kasi nga po, wala man siyang hawak na ebidensya. Lahat lang siya kwento. Ganon mga kababayan, ang katotohanan niyan. Yan ang gusto nila. Sabi ni Lucky Tommy, mga trolls ito, DDS trolls. Wala man picture. Sabi diyan, bakit wala yung buhaya talaga na si Martin Romualdez? Dahil pinsan ba siya ng hari ng mga buhayang magnanakaw? Mag-present kayo ng ebidensya. Hindi puro ngak-ngak kayo dyan sa social media. Magtestigo kayo. Parang tulad mga kababayan ng ating challenge. Noon sa mga nag-akusa kay dating Pangulong Marcos Sr. Sige ang akusa nilang magnanakaw. Hindi man nila na ipakulong. Kahit si Imelda, mga kababayan, hindi man nila na ipakulong. At yung mga kaso, close to 1,000 cases filed against the Marcos family, nagtagumpay. Hindi po, binasura after 30 years ng litigation ng trial. Napatunayan, walang malakas na ebidensya ng pagnanakaw laban sa mga Marcoses. Binasura ng korte. O diba? Lahat lang kasi kayo kwento. Ganon din mga kababayan ginagawa nila kay Martin Romualdez at sa ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Propaganda rito, propaganda doon. Magtestigo kayo. So sa nangyari mga kababayan kay Gutesa, hindi na nagpapakita. So this is a warning sa Senado na dapat sila maging maingat sa mga pinipresent ng mga witnesses. Kasi nagagamit lang po ang Senado na platform sa paninira. Di ba? Nasisira yung reputasyon mismo ng Senado. Kasi lumalabas ngayon, mga kababayan, na talagang may well-organized partisan operatives within the Duterte circles, mga kababayan. They're attempting to weaponize the committee hearings sa pamamagitan po ng pagpresenta ng mga witness for hire. Binabayarang mga testigo. They're actually manufacturing witnesses and recycled narratives, mga kababayan. Ang target nila, demolition laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Kitang-kita naman po ang galawan. Hindi po accountability yung target nila, yung objective nila, kundi political demolition. Ang playbook na to, mga kababayan, hindi na to bago. Paulit-ulit itong nangyayari. Noon pa, di ba? Maging si Ping Lacson, mga kababayan, biktima ng ganitong uri ng sistema. Yung Ador Mawanay, remember? So, importante, maging maingat na ang Senado, lalo na po ang Senate Blue Ribbon Committee, sa pagtanggap ng mga testigo. Madala na dapat kayo sa isang tulad na testigo na present, mga kababayan, ni Marcoleta, si Gutesa. Kasi po, once ang Senado maging binyo, mga kababayan, for scripted political theater, ang kanilang magiging findings, mga kababayan, sa mga ginagawa nilang investigasyon, mawawalan po ng moral and institutional authority. Masisira ang reputasyon mismo ng Senado, di ba? Mawawalan ng respeto yung ating mga mamamayang Pilipino sa mismong institusyon ng Senado na dati po hinahangaan ng ating mga mamamayan. Ngayon, si Senator Ping Lacson, who has built his public
standing on discipline and institutional integrity is in a unique position, mga kababayan, to draw a firm line. Dapat ang Senado must insist on strict vetting po ng mga witnesses. Corroborated siya dapat, documented based testimony, at dapat zero tolerance po sa mga haka-haka, mga hearsay masquerading as evidence. Dapat matuto na tayo. At alam ito, mga kababayan, at tiwala tayo kay Senator Ping Lacson bilang seasoned investigator, mga kababayan, being a former chief PNP, at matagal na siya, isa sa mga tinatawag nating veteran senator, mga kababayan. Huwag po kayong papagamit, Mr. Senator, lalo't pa-retire na kayo, masisira lang yung inyong reputasyon pag nakipaglaro pa kayo dyan sa mga Duterte senators na alam natin ang kanilang motibo. Di ba po, mga kababayan? So this is not about protecting any individual, mga kababayan. It is about protecting the Senate mismo na magamit nitong mga unscrupulous people na may mga vested interest po, lalo yung mga sangkot mismo. Kasi po, sa totoo lang, if another fabricated witness is allowed to take the floor armed with nothing but a rehearsed script, tulad ni Gutesa po na mas familiar pa si Marcoleta, tapos biglang nag-disappear. The damage, mga kababayan, will not be limited to one hearing. It will surely erode public trust sa mismong Senado, mga kababayan. Sino pa magtitiwala sa mga investigasyon ng Senado sa mga susunod na araw? Di ba po? So the Senate has a choice, mga kababayan. Dapat ang Senado must be an instrument of truth for a stage for political sabotage. Alin ang gusto ninyo na mangyari sa Senado? So history will remember which path it chose. Yun, mga kababayan, ang gusto nating bigyan ng diin dito sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senado. And it will happen, mga kababayan, sa pag-resume nila ng investigasyon dito sa flood control sa Monday. So kaabang-abang ito, mga kababayan. Sino ba yung mga susunod na mga haharap bilang mga witnesses? The same ba na mga paid witnesses na instrumento ng political propaganda para gibain yung ating administrasyon? O yung mga totoong sangkot, mga kababayan, sa flood control scandal na gustong tuldukan na ng ating Pangulong Bongbong Marcos itong korupsyon na matagal na po na nangyayari sa ating gobyerno. O yan lang po, mga kababayan, yung ating short commentary ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. Bye-bye. God bless.